pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang headline. Balitang Bayan. Kamara at Senado bigong magkasundo sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Balitang Bayan. Initial findings naman sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong inilabas na ni Senador Marcos. Balitang Bayan. Akarangis na ng mga pagdinig ng Kamara, Bawan na Batangas Mayor Ryan Dolor, arestado. Balitang Bayan. Balita sa Ibayong Dagat, Bolivia, nagdeklara na ng national emergency dahil sa matinding pagbaha. Balitang Bayan. Sa sports, TNT, nalusutan ng Hinebra. PBA Finals, pinwersa hanggang Game 7. Balitang Bayan. At sa showbiz, Nations Girl Group Bini, hinirang bilang 2025 Women of the Year. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong mainit na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay ika-27 sa buwan ng Marso taong 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig sa pamamagitan ng impilang may todong lakas, DWIC 882 sa Taliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alaw na po tayo, True Nasino. Balitang Bayan. Bago tayo magtungo sa detalye ng mga balita ngayong Huwebes, ay alamin po muna natin kung gaano nga ho ba magiging kainit ngayon pong araw ho na ito ng Huwebes dahil nagsimula na po actually kahapon, idineklara na ng Pag-asa yung pagsisimula ng dry season. Alamin po natin ang weather update mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Para sa binabantayang LPA simula pa kahapon, mula sa 10 a.m. forecast ng Pag-asa, huli itong namataan kaninang alas 8 sa layong 270 kilometers sa eastern section pa rin ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa pa rin ang tsansa na maging isa itong ganap na bagyo sa loob ng 24 hours, pero expect nyo na ang mga posibleng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Kaya manatili po nakatutok dahil paniguradong mamaya po may magbabago na naman sa lagay ng panahon. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang easterly sa Luzon, kaya asahan na ang mas mainit na panahon, lalo na at opisyal na nga pong na-terminate kahapon ang hanging amihan. Sa loob naman ng 2 linggo from March 21 to April 3, mababa pa rin ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. At for 3 days, asahan ang generally fair weather at maulap na mga kalangitan sa Metro Manila. Maglalaro naman sa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius ang temperatura dito. Sa mga nasa Cebu naman, pakihanda na ang mga payong at kapote at asahan ang mga pag-ulan at thunderstorms sa loob ng 3 araw. 25 to 30 degrees Celsius naman ang magiging temperatura sa Cebu. Habang sa Metro Davao, generally fair weather din ang aabutan nyo bukas ng Biyernes, pero may possibility na magkaroon ng mga pag-ulan sa buong weekend ninyo. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging temperatura. At para naman sa ating heat index check ngayong araw at
March 27. Dagupan, Pangasinan nangunguna na naman, 47 degrees Celsius ang naitala na pinakamainit na heat index nga ngayong araw. Sa Tuguegarao City, Cagayan naman ay 43 degrees Celsius at ganoon din sa Virac, Catanduanes. Samantala, meron na lang po tayong 46 days bago magbotohan for the 2025 midterm elections. Kaya paalala ng DWIZ na iboto ang tama, itama ang boto. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali at sa detalye nga po ng mga balita. Hati ang opinyon at desisyon ng Kamara at Senado sa pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag at inamin ni Batangas Representative Jervil Luistro, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team ng Kamara dahil sa paninindigan ni Senate President at Impeachment Court Presiding Judge Francis Chis Escudero na hindi maaring i-convene ang Senado bilang impeachment court hanggat naka-recess ang sesyon ng Kongreso. Ayon kay Congresswoman Luistro, magkaiba ang interpretasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa constitutional provision at impeachment na sa sandaling makakuha na ng Kamara ang 1/3 votes at ay otomatikong magiging articles of impeachment ang impeachment complaint at agad itong ipadadala sa Senado para sa kaukulang paglilitis. Magpapatuloy anya sa paghahanda ang prosecution panel ng Kamara habang hinihintay pang aprubahan ng Senado ang hiling ng mababang kapulungan na maglabas ng writ of summons kay VP Sara. Balitang Bayan. Sa iba pang tampok na balita, karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte na labag sa pag-aresto ng ICC ayon sa initial findings na inilabas ni Senator Amy Marcos. May po natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Malinaw daw na nalabag ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naganap na pag-aresto at pag-surrender dito sa International Criminal Court o ICC. Ito ayon kay Senator Amy Marcos ang isa sa naging initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations sa sinagawa nitong investigasyon. Inarestoan niya na walang warrant of arrest mula sa korte sa bansa at wala ring court order na nagmamandato na dalhin siya sa labas ng bansa. Ipinagkaitaan niya kay Duterte ang liberty of abode, pinagkaitan ng karapatan na mabisita ng pamilya nung inaresto at pinanatili sa Villamor Air Base kung saan hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte at pinagkaitan na ng karapatan na mag-apply para sa kanyang interim release o para makapagpiyansa. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Senator Marcos sa kanyang ginawang press conference. Hearing violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Lumitaw din ayon kay Senator Marcos na walang legal obligation ng Pilipinas na arestuhin si Duterte at i-turnover sa ICC dahil walang red notice mula sa Interpol kaugnay ng ICC warrant of arrest. At ang dumating daw ay diffusion lamang na hindi umano verified ng Interpol Secretariat at walang samang request mula sa ICC para sa extradition o surrender ni Duterte. Sinabi ng senadora na sobrang defective ang argumento ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kahit wala nang jurisdiction sa ating bansa ang ICC pero may jurisdiction ang ICC sa mga individual dahil sa international humanitarian law na bahagi daw ng customary law. Narito pang bahagi ng pahayag ni Senator Marcos. Remulla is deeply flawed inasmuch as international humanitarian law, customary law cannot apply. He is accused of
crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. At tinukoy din ng Senadora yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa isang TV interview na group effort ang pag-aresto kay Duterte at paghatid dito sa ICC sa Netherlands. Samantala, pinag-aaralan at pinagpaplanuhan pa ng committee ni Marcos ang pagpapatawag ng ikalawang pagdinig sa naturang usapin. Ate Selly. Ito sa Patrol 19. Ate Selly. Yes. Ate Selly, Yes. ano ba Welcome back. may nabanggit ba si Senator Aimee Marcos doon sa ginawa, kung ano yung naging reaksyon ng kanyang kapatid, of course, si Pangulong Bongbong Marcos, nung isagawa niya itong Senate hearing hinggil nga dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong? Natanong ko siya kanina sa press conference kung sa tingin niya ba ay minasama ng dating Pangulong Bongbong yung ginawa niya pang pagsasagwa ng investigasyon dahil parang nagdulot pa nga ng mas matindi nga na parang divisiveness sa ating bansa. Naniniwala siya na nagpalalim daw sa emosyon at mukhang aminado siya na hindi na maganda yung relasyon niya at saka ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito yung isa din daw sa dahilan bakit nga siya nagpasya na kumalas na doon sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So aminado siya na hindi nagustuhan at mukhang ang impormasyon niya ay kinagalit ng Pangulo yung ginawa pa nga niyang investigasyon. Gayong meron nga di bang pending na mga petition sa Korte Suprema. Ikinagalit? Kaya siya hindi binanggit dun sa Alyansa Senatorial Admin Slate. Oo, 2 beses na yung political rally na hindi na siya binanggit na senatorial candidates at sinabi na nga na 11 na lang yata yung kandidato ng Alyansa. So, yun nga, mas mabuti na daw na maging independent na siya dahil nakita nga daw niya na pwedeng may dumating sa sitwasyon na maaring maipit lang siya. So, talagang ever since naman daw hindi siya decided na sumama sa Alyansa. So ngayon, talagang officially, kumalas na siya doon sa senatorial slate ng administrasyon. Okay. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Alright, maraming salamat si Patrol 19 Selly Ortega Bueno sa iba pa rin o sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Dumating na sa The Hague, Netherlands ang kinakasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Veronica Kitty Duterte. Ito'y upang makasama ang dating Pangulo sa kaarawan nito bukas, Marso 28. Pagdating sa The Hague, nagtungo ang mag-ina sa Hague Penitentiary Institute kung saan nakapiit ang amang si Duterte dahil sa sinasabing crimes against humanity matapos ipatupad ang drug war campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tumanggi namang sagutin ng mag-ina ang mga tanong mula sa media pero kanila namang binati ang mga taga-suporta ng kanilang pamilya na nakaabang din sa labas ng penitentiary. Balitang Bayan! Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines sa mga kumakalat na balita na may mga sundalong nagre-resign kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Bagong Pilipinas ngayon public hearing, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na walang katotohanan ng mga ulat na ito at mariing itinanggi na may mga nagbitiw sa serbisyo. Kung mayroon man anyang gustong magbitiw sa tungkulin, hindi online ang tamang paraan para gawin ito at may prosesong kailangang sundin. Idinagdag pa ni Colonel Padilla na bahagi lamang ng disinformation at fake news sa mga kumakalat na balita hinggil sa sinasabing pagkadismaya ng ilang sundalo. Kaugnay nito, hinikayat naman ng AFP ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita o nababasa sa social media at iwasan ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Balitang
Bayan. Sa oras na 16 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataong ito tanggap pa tayo ng ilang pang report. Awan Batangas Mayor Ryan Dolor ikinulong sa detention facility ng Kamara. Tanggap po tayo ng update mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Dinala na sa detention facility ng Kamara si Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor matapos siyang arestuhin kasunod ang inihaing contempt order ng Kamara dahil na riyan sa ilang beses na hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng House Committee on Public Accounts sa pangunguna ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Carabs Paduano, ang chairman ng komite. Ang contempt order ay ginawa dahil na rin sa umano'y irregularidad at maling paggamit ng pondo sa operasyon ng tanggapan ni Mayor Dolor, partikular ang pagsasapribado ng Bawan Waterworks System. Kinumpirma ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Naptaas ang pag-aresto ng makalapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 si Dolor mula sa Los Angeles, California. Isinagawa ang pag-aresto sa pinagsanib puwersa ng Airport Police, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Bureau of Immigration. Bukod kay Dolor, kasama rin sa ipinaaresto ang presidente at vice-presidente ng Aqua Data Inc. na sina Joseph Yu at Jonathan Yu. Mananatili naman si Dolor at iba pang opisyal sa kustodiya ng Kamara hanggang matapos ang pagdinig sa komite, alinsunod na rin sa utos ng panel. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa pagdating ng mag-inang Hanilet at Kitty Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ni Atty. Salvador Panelo sa kanyang pagdalo sa Meet the Manila Press Forum na hindi pa nakadalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang partner na si Hanilet Habansenya at anak na si Veronica Duterte. Kahapon nang dumating anya ang mag-ina sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, pero hindi muna anya pinayagan na makapasok at makadalaw sa dating Pangulo. Ipinaliwanag ni Atty. Panelo na batay umano sa ipinarating na impormasyon sa kanya ni Hanilet ay sinabi umano ng ICC na magkakaroon kasi ng ilang pagbabago sa mga patakaran sa pagdalaw ng mga bibisita. Samantala, habang hindi pa niya nailalabas ang bagong rules and regulations, ay binigyang prioridad naman niya ang mga abogado ng dating Pangulo. Kaugnay nito, umaasa si Panelo na ngayong araw ay payagan ng ICC na makapasok at makadalaw na sina Hanilet at Veronica at dating Pangulo. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, turnover ceremony sa liderato ng BARM isinagawa na sa Cotabato. Ang detalye mula, of course, kay Loli Acosta. Good afternoon. Ayan. Napakainit at taas ng araw at sinalubong ng masaganang pagsalubong ang pagpapalit ng poder na tinatawag na ceremonial turnover ceremonies nga dito ng Bangsamoro leadership dito sa Cotabato kung saan nandun tayo. At na-witness natin ng outgoing Chief Minister na si Honorable Ahod Al-Haj Ibrahim wasn't there. Hindi siya nakarating sa may kadahilan ng importanteng hindi siya nakapunta. Subalit ang kanyang spokesperson ay pinahatid ang mensahe na kung anuman ang mga naumpisahan niya ay hopefully daw ay ituloy nitong bagong Chief Minister, the Honorable Abdul Rauf Makakua. Siya po ang panibagong tinalaga ni President BBM as the interim. Ang tawag kasi dito kasama doon ay interim pa rin kasi nga sa darating na October, itong 7 months away, ay magkakaroon sila ng eleksyon. Hindi sila kasabay natin sa national ngayong May of 2025. Sila ay naiurong, so meron silang election. At gayon nga, itong bagong upo ngayon ay magiging 7 months lang ang kanyang ipapalagi sa Bangsamoro. So nung nakapanayam naman natin si incoming Chief Minister, ang kanyang pangako ay
prayers. Hinihingi siya ng tulong na idasal natin kung paano siya mag-lead ng good governance. Alam na po natin, napakadami rin ng mga intriga at kontrobersya dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Pero yun po yung kanyang hiling at itutuloy niya ang naumpasahan ng old or outgoing Chief Minister Ahod Ibrahim. Yan muna po dito sa Cotabato. Ito po si Loli Rivera Acosta, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Yan po si Loli Acosta, ang ating pong kapwa po anchor, of course, dito rin po sa Pila May Todong Lakas, DWIC 882. Sa palatuntunan po niyang, of course, sulong na bayan. Ayan po si Loli Acosta. Samantala, tagap pa tayo ng isa pang report. Secretary Anyo nakahanap ng kakampi matapos batikusin sa umunoy planadong pagdukot at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Alamin naman po natin ang detalye ng hatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. ESP pinagtanggol ni retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr., si National Security Advisor at Eduardo Anyo mula sa mga pagbatikos matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Parlade na nagsilbing commander ng Southern Luzon Command at isang intelligence officer, profesional na sundalo at walang bahid ang katapatan sa bayan ni Anyo. Magkasama aniya silang naging battalion commander sa Southern Tagalog ni Anyo at makikita ang hindi matatawaran na katapatan sa bandila ng Pilipinas. Diit man ng retiradong general, hindi dapat na mawala ang pansin o focus ng publiko sa tunay na kalaban ng mga Pilipino. Hindi aniya ang buong pamahalaan ng kalaban, kundi ang Communist Party of the Philippines o CPP. Si Anyo rin aniya ang nasa likod ng tagumpay ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa ilalim ng pamumuno sa NTF-ELCAC ni Anyo, maraming mga mataas na leader ng komunistang grupo ang nanutralisa. Kabilang dito sina Benito at Wilma Tiamson, George Caoris Madlos, Menardo Villanueva at Antonio Cule at marami pang iba. Kumikilos aniya si Anyo dahil sa kanyang tungkulin at hindi sa politikal na paghihiganti. Hindi aniya makatwiran na akusahang hindi tapat sa dating Pangulo si Anyo, lalo pat obligasyon niya na magbigay payo sa kasalukuyang gobyerno bilang National Security Advisor. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Pagkakapas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Okay pa rin yan dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kumbinsidong hindi makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang planong No Remittance Week ng mga OFW. Babalik si Patrol 24 June Samson. Itinuturing ni Atty. Salvador Panelo na isang mahinahon at kalmadong pahayag ang isinusulong o plano ng mga overseas Filipino workers na magsagawa ng Zero Remittance Week o hindi magpadala ng pera sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Panelo na isang linggo lang naman ang planong ito ng mga OFW kaya hindi ito makaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas at ito anya ay isang sakripisyo bilang pagkondena sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Milinaw pa ng abogado na walang sino man ang nag-utos sa halip ay kusang loob anya itong ginagawa ng mga OFWs bilang pagpapakita ng kanilang pagkontra sa mga ginagawa ng Marcos administration. Mas mainam na umano ang planong Zero Remittance Week na sisimulan bukas kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa halip na mag-alsa laban sa gobyerno. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabarita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mag-report bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, libu-libong mga Pilipino natulungan sa trabaho at serbisyo medikal sa Bagong Pilipinas sa Cavite at Laguna.
Pang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Patuloy na mag-iikot ang pamahalaan upang maghatid ng serbisyong medikal kagaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna, gayon din ang pagsasagawa ng job fairs sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa briefing dito sa Malacanang, iniulat naman ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na iaanunsyo sa mga susunod na araw ang magiging schedule ng programang trabaho at serbisyong medikal sa Bagong Pilipinas. Nabatid na nitong weekend, pumalo sa halos 14 na milyong halaga ng benepisyo ang naibaba ng national government sa mga benepisyaryo ng AIX sa Laguna at Cavite, habang higit 3 milyon naman sa tupad payout. Payag ng opisyal, mayroong nabigyan agad ng trabaho o hard on the spot na 45 sa Laguna at 63 naman sa Cavite, habang mayroon pang available na tiga 4,000 trabaho sa Cavite at Laguna. Sa medical service naman, pumalo sa higit 1,000 ang bilang ng mga nakapag-avail ng medical service ng pamahalaan sa Cavite at Laguna. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 27 sandali makalipas ang alas 12. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Balitang tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Sa oras ng ganap po na alas 12:32 na ng tanghali, ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Sa pagkakataon ito, tanggap pa ho tayo ng ilang pang mga report. Kampanya kontra cybercrimes, mas palalakasin pa ng Marcos administration. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Mas palalakasin pa ng Administrasyong Marcos ang kampanya laban sa mga cybercrimes. Ito ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ay sa pamagitan ng mga infomercial o yung information dissemination. Ginawa ni Castro ang pahayag sa press briefing dito sa Malacanang matapos pumalo sa 5.8 billion ang nawala raw sa mga financial institutions na pinangangasiwaan ng BSP o yung Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa cyber attacks noong 2024. Sinasabing nagkaroon ito ng 2.6% na pagtaas kumpara sa 5.6 billion na nawala naman noong 2023. Bagamat maglalabas daw ng official statement ukol dito ang BSP, hinikayat naman ni Castro ang mga bangko na bumalangkas ng mga bagong internal policies hinggil dito. Samantala, aminado din si Castro na sumasabay sa makabagong teknolohiya ang mga cyber criminals, kaya't mahalagaan niya na sa gantong paraan din lalabanan ang mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ito, pag-usapan po natin mga katodos, of course, lalo ho sa mga kumakain po ngayong tanghalian, no? Yung mga mahilig po sa kanin, yung ipatutupad po at isisimulan sa Lunes, katapusan po ng Marso, ito pong mas pinababa pang MSRP sa imported na bigas. 45 pesos na po ang maximum suggested retail price. At pag-usapan din po natin yung of course yung anihan, yung issue ho sa mababang presyo ng palay. Nasa kabilang linya po natin si dating DA, dati pong Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, na kasalukuyan po ay national ang chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative. Magandang tanghali po, Secretary. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew, Opo. Good afternoon po. Opo, salamat po sa inyo pong magandang hapon pagpapaunlak. din sa ating mga tagapakinig. Opo, Sec, by Monday ay ibababa pa sa 45 pesos po ang MSRP sa imported na bigas. So ano hong nakikita ho ninyo dito po sa hakbang po na ito ng Department of Agriculture? Makatutulong nga ho ba ito
para ho talaga maibsan ho yung maibsan yung nararanasan po na bigat sa bulsa ng presyo ng bigas ng mga consumer? Una sa lahat, Drew, nararapat yung pagbaba ng MSRP sa imported na bigas. Ang laki kasi ng ibinaba ng presyo ng imported rice sa world market. Mga around almost kalahati kumpara natin sa presyo nung nakarang mga buwan last year. Opo. So that development kasabay nung patuloy na mababa po yung taripa sa imported rice, dalawang factors po yan na kailan talaga magpapababa po ng presyo ng imported. So napapanon po yung pag-reduce po ng MSRP sa bigas. Pero sa kabilang banda, nababahala po kami sa impact nitong reduction ng MSRP sa presyo naman ng palay. Kasi siyempre yung ating local na trader, namimili sila ng palay sa ating mga magsasaka, tinitignan nila yung behavior ng presyo ng imported rice. Pagka bumaba yun, magkano rin sila, magpapababa rin po sila ng presyo na kanilang buying price ng palay. So yun ang naging problema natin ngayon. Masyadong mababa ang presyo ng palay. Kaya bang i-sustain ito pwede mas matagal pa, Secretary? Ano yan, Drew? Kaya bang i-sustain ito sa inyong palagay? Kaya bang panatilihin o palawigin pa hanggang kung mga ilang buwan yan, yung mababang MSRP? Yes, dahil ang trend talaga sa international trading po ng bigas. Opo. Pumaba talaga yung presyo ng imported rice. So walang dahilan kung bakit mananatiling mahal yung presyo ng imported rice sa ating mga palengke. At syempre, simula na yung anihan, di ho ba, Secretary? Ano po yan? Nagsimula na ang anihan, kaya mababa rin ang palay. Baba ang presyo. Yes. Correct. Tapos, yung National Food Authority naman, hirap na hirap makabili ng palay sa ating mga magsasaka. Dahil maraming mga bodega nila ay punong-puno pa. So, ang problema kasi na NFA, pag mamimili sila ng palay ngayon at puno yung bodega nila, saan nila ilalagay yung mabibili nilang palay? So, ang effect nito sa farmers, kukunti lang po nakakapag-deliver ng palay at sa mas magandang presyo sa NFA. So, persado sila, karamihan natin farmers, persado magbenta po sa private buyers. Magkano ho ba ngayon ang farm gate? Mga maraming lugar, 14 pesos bawat kilo. Yan po ay hindi sapat para ma-recover man lang ng farmers natin yung gastusin nila sa production. Sa Nueva Ecija ba to? Nueva Ecija? Nueva Ecija, kahapon lang nakakuha ko ng report from San Luis at saka Candaba, Pampanga. And then there are reports coming from San Jose, Occidental Mindoro, even Mindanao. It's nationwide, Drew. Pangasinan? Ang problema. Magkano sa Pangasinan, Sec? Ganon din. Doon po sa San Fabian, Pangasinan, ganon din. Ang report, 14 pesos sariwang palay, pag tuyo na 18. Okay. Mababa yun. Kasi nung parang last week nasa 17, 18 pa yata nung huli kong tanong medyo bumaba na ng kumbaga lumampas na sa 20 pesos yung Opo. Talagang umiiyak talagang farmers natin. Okay. Umiiyak sila. At ang worry namin, since marami sa kanila hindi na makakabayad ng utang, baka pati kung mayroon silang mga kooperatiba na nakautang halimbawa sa landang,
malalagay din sa alanganin yung cost nila in magpeprenda terms yan. of their repayment. Sigurado sa magpeprenda yan, Secretary. Di ba, alam naman natin kapag ganyan nalulugi, minsan talagang kakapit sa patalim yung mga magsasaka. Di ba? Tama po, tama yun. Oo, iba sinasangla talaga yung yung kanilang kung ano man yung ari-arian nila. Pero speaking of doon sa bagsak presyo na presyo ho ng palay, meron nung statement ang Department of Agriculture, I think kahapon ito or ng isang araw, na yung doon po sa nauna po ninyong inireport na yung statement po ninyo na meron pong ilang magsasaka diyan po sa may, tama ho ba, Gimba, may Gimba, no? Nueva Ecija, merong di umano na patiwakal dahil po nalugi at malaki ho ang nawala sa kanilang pera dahil doon sa bagsak presyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay kumbaga, sabi ho ni Secretary Kiko Laurel, kumbaga nagpasaklolo ho sila sa NBI para po magsagawa po ng investigasyon, hinggil nga po dyan kung totoong meron ho talagang nagpakamatay na ilang magsasaka. Secretary, kayo rin ba nakausap din po ng DA or ng ilang ahensya po ng gobyerno para ho patunayan or magbigay man lang ho ng karagdagang pandetalye regarding ho dito? Well, yung bago lumabas yung ulat tungkol doon sa pagdikti ng isang magsasaka, doon po sa sa barangay Lenek, Gimba, Nueva Ecija. Ito po ay binerify ng aming chairman sa magsasaka party list. Si dating kongresista Argel Kabatbat. Mismo siya po ay taga-Gimba. Okay. In-interview niya yung mga pamilya ng namatay. They kinonfirm nila na nagkaroon talaga ng pagdigte at tila ang lumalabas na rason, masyado na daw hirap at desperado dahil hindi na niya makayang bayaran yung kanyang mga utang. Okay. Ganun pa. Hindi lang po si Atty. Kabatbat ang nakakuha ng ganyang informasyon directly sa pamilya. Ay mismo si Senator Amy Marcos. Nagkaroon siya ng sariling pagsusuri at kinonfirm din ng kanyang matauhan sa mga pangyayaring yon. Kaya nagulat na lang po kami nung mga several days ago, yung spokesman ng Department of Agriculture, sinabi niya peke daw itong balitang ito. In effect, sinasabi niya na nagsisinungaling yung pamilya po ng magsaka natin. So masakit po yon kasi namatay na yung pamilya, sinasabi pang sinungaling sila. So tinanong ko naman kagabi lang si Secretary Laurel, sabi niya hindi naman dapat gano'n ang naging salitang binitiwan ni ASEC de Mesa. So anyway, okay. Nagpapapunta raw sila ngayon o nagre-request si Secretary Laurel ng investigation by the NBI para to verify talaga yung pagkamatay at ano yung mga dahilan sa kanyang pagdikte. Naku. Wini-welcome po namin yun para malaman once and for all kung sino pa yung sinungaling o hindi. Nako, abangan namin yan na Secretary yung verification regarding dyan sa report na yan. Pero magkagayon man ho, tayo ay nakikiramay din ho, hindi naman ho kasi biro din ho magtanim. At hindi rin naman biro kung yung ilalabas ho na pera ng mga magsasaka, ipinangutang pa ho yan. Di ho ba, Secretary? Talagang nangyayari ho yan. Actually, hindi lang naman ho sa palay, di ho ba, Secretary? Maging sa iba pa ho. Correct. Ganyan din po nagiging problema ngayon po sa mais. Ang baba rin ng presyo ng mais ngayon. At kamakailan lamang yung sibuyas naman. Pati kamatis pala, Secretary. Tinatapon sa visa. Correct. Ayun. Galing po ako ng San Fabian, Pangasinan noon lamang nakarang Biyernes. 5 pesos bawat kilo. 5 bawat kilo? Oo. Wala. Grabe naman yan. Mangangamatis na talaga yung ano mo. Pero, pasintabi ko sa mga kumakain, ha. Pero, 5 pesos, ay ano yung presyo sa bagsakan, ha?
Kumbaga, ano yan? farm gate yan. Yan yung farm gate. 5. Farm gate, 5. Cinco. Pero wala ho ba tayong pwedeng gawin na paraan, solusyon para kahit paano man lang makatulong ho dito sa mga magsasaka na ito, lalo ho doon sa magsisibuyas, yung sa mga nagtatanim mo ng kamatis. Sayang ho Tone-tonelada ho nakita namin, itinapon lang ho doon sa lugar sa Biskaya yon. Parang ano ba yun? Binaon lang yata, isang dump truck yun Wala ho ba tayong pwedeng solusyon, Secretary? Kasi sinasabi ho nila, puno na daw ho yung mga cold storage, yung mga imbakan, kumbaga may nakareserba na kay ganito, nakareserba na kay ganyan. Sa palay ko, Drew, Juan, sa simpleng paliwanag, kailangan meron tayong advance planning. Yun. Alam naman natin kung kailan usually nagtatanim ng kamatis ang farmers natin, kailan sila aani, di ba? Tapos kailan magkakaroon ng medyo kakulangan sa supply. Opo. So dapat for that period na medyo dilit ang supply natin, may cold storage kwan po tayo in place. Oo. Tapos pati yung presyo, tutulungan yung partner natin na wag naman babaratin sa presyo. Grabe para tuloy-tuloy din ang kanyang pagtatanim po ng ng kamatis. Pero, and then yung surplus production, iplano po din po natin yung advance. Huwag ka naman pwedeng, yung mga gumagawa ng ketchup, tomato sauce, o di kaya ay pwede din iproseso yung sobrang kamatis into mga byproducts like mga parang sun-dried na kamatis. Opo. Parang gagawin parang pasas. Meron nga tomato juice din di ba? Secretary, ginagawa rin tomato juice yan no? Pero doon kanina sa binabanggit ninyo na cold storage, meron ho ba tayong datos kung gaano ho ba karami yung ating cold storage dito sa Pilipinas, whether it's private or meron ba tayong sarili rin ba ang Department of Agriculture or kung anumang sangay ho yan ng DA? Drew, ang expectation ko dyan, merong data. Dapat. Hawak yan ng Department of Agriculture. I do not know about the DTI. Okay. Pero I suspect also baka incomplete yung informasyon. Kaya dapat i-update po natin yung ating inventory listings. Listing, opo. Oo. Naku, Secretary, baka meron pa ho kayong karagdagang pampanawagan sa atin pong Department of Agriculture, lalo din ho, syempre, sa mga magsasaka, sa mga vendors, mga retailers, wholesalers, lalo ngayong, yun na nga, bagsak ho ang presyo ng ilang pong mga agri-products, yung kamatis, yung although yung sibuyas yan mababa rin pero sa pangkalahatan po lalo na rin po sa bigas, Secretary. Opo, sana po bigyan ng immediate attention itong kasalukuyang suliranin po ng ating mga magsasaka sa palay at ibang mga produkto na sa lubhang pagbagsak po ng presyo. So lahat po ng pwedeng itulong na ating pamalaan, pag-ibayuhin po ng National Food Authority ang pamimili po ng palay, and then sana po mapatigil muna yung importasyon ng bigas habang nasa kalagitnaan tayo ng anihan. Alright. Sige po, former DA Secretary Leonardo Montemayor, marami pong salamat sa inyo pong oras. Sir, magandang tanghali po. Ingat po kayo. Salamat naman, Drew, at salamat din ulit sa inyong panyaya. Salamat po. Salamat. Si dating DA Secretary at ngayon po ang chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative. Magbabalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. Ping 1 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan.
Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Tayo po na sa uling bahagi na po ng Balitang Bayan. Dako po tayo sa isa pang report. Agad po tayo ng update kaugnay po doon sa isinagawa po o inilabas po na initial findings ni Senador Amy Marcos sa kanya pong pagdinig hinggil doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nagbabalik po si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Minasama at ikinagalit daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na itinuloy pa din ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos ang investigasyon sa naganap na pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito ayon kay Senator Marcos ang kanyang pakiramdam. Ayon kay Senator Marcos, marami naman siyang inimbita na executive officials at hindi daw niya intensyon na maging anti-administration ang naging dating ng pagdinig. Nagulat daw ang senadora na nagalit ang Pangulo. Hindi daw niya kasalanan kung ang mga naging sagot ng mga imbitadong opisyal ng gobyerno ay hindi naging magkakatugma. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Marcos. Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sa tanong kung dahil ba sa nasabing hearing ay nasira ang relasyon nilang ng Pangulo, sinabi ng Senadora na matagal na silang hindi nag-uusap ng Pangulo. Maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Maasa pa rin ang senadora na magkakasundo pa sila ng Pangulo. Lagi naman daw siyang ate para kay PBBM at ibinilin daw ng kanyang ama na alalayan lagi ang kapatid. Pero hindi na nga raw niya ito nagagampanan dahil maraming humaharang. Ito si Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Photo-ops ni DOH Secretary Ted Herbosa kasamang ilang opisyal ng isang tobacco company muling idinipensa ng Malacanang. Sa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kung si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ang tatanungin, wala raw mali sa binabatikos na larawan ni DOH Secretary Ted Herbosa kasama ang ilang opisyal ng isang tobacco company sa ginanap na turnover ceremony ng mga mobile clinic sa Palasyo kamakailan. Sa briefing dito sa Malacanang, pinaliwanag ni Castro na walang paglabag sa Civil Service Circular kundi naman mismong si Secretary Herbosa ang tumanggap ng donasyon. Hindi rin daw ibig sabihin na may nilalabag ng batas ang kalihim o di kaya masisira na ang imahe ng DOH sa simpleng pagpapaunlak ng photo oops o yung photo oops na ginanap doon. Iginit ni Castro na bilang isang public servant, natural lamang na magpaka-gentleman si Herbosa at magpa-unlock daw ng photo opportunity. Nang tanungin tungkol sa policy ng gobyerno sa pakikisalamuha sa mga kumpanya ng tabako, sinabi ng opisyal na sinusunod ng administrasyon ng batas, partikular ang patakarang hindi dapat i-promote ng DOH ang naturang produkto. Gayunman, nilinaw niyang hindi tinatanggihan ng gobyerno ang anumang donasyon mula sa pribadong sektor basta't walang nilalabag na regulasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ.
Patrol Report. Pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, itinanggi ni dating Senador Kiko Pangilinan ng ulat na nakikipag-usap ang kanyang kampo sa alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito sa ulat na posibleng isama si Pangilinan sa senatorial slate ng administrasyon makarang kumala si Senador Amy Marcos. Gayunman nilinaw ng Pangilinan na nananatili siyang independent at nakatutok sa kanyang advokasiyang labanan ang mataas na presyo ng pagkain at tiyakin ang sapat na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Balitang Bayan. Pagday naman sa election pa rin, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Unity Walk at Peace Covenant signing ginanap sa Naga City ngayong bisperas ng campaign period sa local position. Detalye mula Bicolandia, Melvin Machado. Sa bisperas ang campaign period isinagawa ng Naga City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director ng Naga City PNP ang Unity Walk at covenant signing para sa darating na midterm election. Kasama sa Unity Walk si dating Vice President Attorney Leno Robredo na kumakandidato ngayon sa pagka-mayor ng Naga City. Pakandidato bilang City Councilor, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Philippine Coast Guard, DepEd, barangay official at religious leaders. Ayon kay Police Colonel Erwin Rebillon na nating nasa green category ang Naga City at wala silang na-monitor na armed group at wala ring intense political rivalry sa lungsod. Nananawagan naman ang COMELEC na sundin ng bawat kandidato ang tamang paglalagay ng mga tarpaulin sa common poster area at tamang paggastos ngayong eleksyon. Samantala, matapos manumpa na gagawing malinis ang halalan sa lungsod, ay isinunod ang covenant signing ng lahat ng 2 kandidato, kinatawan ng tanggap ng gobyerno, COMELEC at Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Balitang Bayan. Alright, yan po ang kabuuan ng mga balita sa Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayong pong Marso 27, 2025 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po muli nyo lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang para sa DWIZ Network News. Sama sina Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan.